Naman tayo po mga kababayan ng topic. Showbiz naman tayo. Bakit na anya Mr. Maravillas? Ano yung balita ngayon? Iwan ko po kung ano yung magiging reactions ninyo rito. Ayan po mga kababayan. Sabi diyan, senior citizen among Miss Universe Philippines, Quezon City candidates. Ano yan Mr. Maravillas? Ba't nagkaganon? Hindi ko nga po maintindihan kung bakit ganito na yung ating mundo. Pinasok na ng mga senior citizens po yung Miss Philippines. Di ba niya Mr. Maravillas? Pati anya yung mga gay, yung LGBTQ. Pwede na rin pwede na rin sumali sa Miss Philippines, Miss Universe Philippines. Pwede na raw. Naloko na niya Mr. Maravillas yung ating mundo. Yun talaga po yung direksyon. Ang mundo natin mga kababayan, full of confusion na po. Di mo na maintindihan. But before ko ibigay sa inyo po yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang senior citizen Miss Universe Philippines pa. Sa mga nangailangan po, naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Ito po siya mga kababayan, nasa Toyota Innova tayo nag-vlog ngayon. Ayan po mga kababayan. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit po saan kayo gusto mag-travel, local, international, kahit saang parte ng mundo, pwede na kayo magpa-booking dito sa amin. Pati sa hotel po, online booking po, napakadali lang siya. May Paymaya Bayad Center din po kami sa aming opisina. Contact nyo lang po yung aking anak. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos aja Mr. Maravillas. So balikan natin mga kababayan yung ating showbiz showbiz marites. Showbiz kwento. O yan po, senior citizen among Miss Universe Philippines Quezon City candidates. Pero po, maganda naman po talaga siya. Diba? Ilang taong gulang na niya yan, Mr. Maravillas na senior citizen? 69 pa. Sabi diyan, a 69-year-old fashion designer is among the candidates competing for the Miss Universe Philippines Quezon City crown, vying for a spot in the national finals. Makita niya Mr. Maravillas, Miss Universe Philippines. Yan na nga po, mga kababayan. Alam naman natin na hindi naman siya Miss. Di ba yung Miss mga kababayan na para doon sa mga walang asawa? Pero sa mga celebrity, of course, ina-address sila na Miss. Pero just the same, misrepresentation po. Di ba? Hindi na lang kasi magsagawa ng sariling pageant yung mga senior citizens kung gusto nila. Pwede man Granny Universe Philippines or senior citizen na mismo. Senior Citizen Universe Philippines. Wala man problema yon. Pero kung isama natin doon sa mga kabataan, talagang parang iwan ko lang sa inyo kung natutuwa kayo sa ganitong competition po. Pati nga po yung mga LGBTQ, yung mga gays, yung mga transgender po, isinama na pa-react tuloy si first Miss Universe Philippines Gloria Diaz noong last month.
ibigay ko sa inyo mga kababayan mamaya, kontra siya. Talaga naman po hindi nakakatuwa yung mga kaisipan ngayon nitong mga taong ito na nasa likod ng mga beauty pageant dito sa mundo. Pati nga po sa mga sa mga sports competition, women's division, inalaw na po yung mga transgender. Talagang full of confusion na po yung ating mundo. Sasabi rito, Jocelyn Cubales, who also goes by Joyce Peñas Pilarski, is one of the 15 candidates hoping to represent Quezon City at Miss Universe Philippines 2024. In a profile released by MUP HQC, the organization said Cubales believes that the younger generation can learn a lot from her life experiences, most especially grit. Wala man tayong question doon sa mga sinasabi niya na marami talagang matututunan yung mga kabataan siyempre sa mga matatanda, mga grannies, based sa kanilang mga experiences in life. Pero ang punto natin po, Miss Universe Philippines ito or Miss Universe, kaya nga Miss. Tapos sinalihan po ng mga may asawa na, in words, granny na, di mag-organize din sana ng patimpalak, beauty pageant para sa mga senior citizens, hindi yung inihalo po sa mga kabataan. Sabi po dito, from January 19 to 21, new queens will be crowned in Pampanga, Batangas, Inay, Cavite. The coronation night in Cagayan de Oro in Bohol is scheduled for the last weekend of the month. Last year, the Miss Universe organization removed the age limit for aspiring candidates, a move welcomed by MUPH, allowing women over 28 years old to also compete. Wala na niya, Mr. Maravillas. Talagang sinalaula na niya yung mundo. Yan nga po. Kaya napareact pati yung mga gays, transgender, inihalo na po sa Miss Universe. Hindi sang-ayon po si first Philippines Miss Universe, Gloria Diaz po. No, ito po yung reaction ni Gloria Diaz. No, sabi diyan, trans women should have their own pageant. Tama po. Kung gusto nila na magkaroon ng competition din, pagandahan yung mga trans women, di sila rin. Ganon din sana sa mga senior citizen. Dito sa amin noon may Mr. and Mrs. Beauty pageant sa municipal level lang. Wala mang problema para mag-enjoy naman yung ating mga nanay, pati mga senior citizen kung gusto nila, di ba? Pero kung ihalo natin sa Miss Universe Philippines in Miss Universe na mismo, talaga pong tapos kasama rin yung mga trans women, talaga pong hindi na po maganda. Unbalanced niya yan, hindi pantay. Kaya sabi ni Gloria Diaz po, dapat may sariling beauty contest din sila. Don't get me wrong, I have nothing against them. I have a lot of beautiful transgender friends. Actually, I think they will beat all those biological women because they are better with the movements. They know better how to project themselves. Sa totoo lang po, tama itong sinasabi ni Gloria Diaz kasi most of yung mga tawag dito, yung nagko-coach sa kanila, yung nagtuturo sa kanila sa paglalakad po, most of this mga bading, mas graceful pa. Di ba? Mas makimbot. Sa kanilang paglalakad. Pero niya, Mr. Marabilla, si Gloria Diaz, walang kopas pa rin, Napakaganda talaga ni Miss Gloria Diaz. Totoo po, talagang siya yung, sabi nga, yung pelikula niya noon, ang pinakang magandang hayop sa balat ng lupa. Kaya lang ginawang hayop. Di ba? So sabi niya, it's not fair. They should really have their own. We should let them compete in their own miss. I do not know what title to use. Ito sa amin po, may competition yung mga gay sa Tabaco Albay. Ang tawag nga po, tabakla.
Tabakla competition. Sakto sa description nila kasi mga bakla sila. Bading. Tabakla. Ayos man niya, Mr. Maravillas, yung pagkapagala. Para walang confusion po. Sakto yung kanilang sa kanilang identity po. So sabi ni Gloria Diaz, like sports anya, it's a different ball game altogether. I just heard some say, let's say a biological woman experiences menstrual problems on the night of the contest. Then this is already unfair compared to the trans. It's unbalanced in unfair competition. Tama po, kaya lang, siyempre sila yung nasunod. Kaya ngayon po, yung competition sa Miss Universe, kasama yung mga mga lola, mga grannies po, pati mga bading. Talagang hindi mo na maintindihan ang mundo. Anyway, yun ang gusto nila. Ano po masasabi ninyo, mga kababayan ko? Tama po ba yung sinabi ni Miss Gloria Diaz? Approve, disapprove. Agree, disagree. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating video ngayon, short video lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.